Ilang gabi na ho ako nananaginip ng isang maganda babae. Isa daw po siyang bangkilan na tumutupad ng kahilingan. Magdasal ka lang at magtiwala. Pero Lolo Tasyo, paano kaya kung hindi na siya magising? Paano kung mali pala yung doktor? Simple lang ang kapalit, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang kapalit o ibibigay ko sa anak mo ang itim na bato ko! Ano ang kaya mong gawin o isakripisyo para sa iyong anak? Ako, kaya kong ibigay maging ang buhay ko para sa kanya. Kaya kong ipagpalit ang buhay ko kahit nasa demonyo. Dahil para sa akin, ang anak ko ang buhay ko. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar. Ang ibabahagi ko po ngayong araw ay tungkol sa kung ano ang nangyari sa anak ko nung bata pa siya. At dahil sa nangyari sa kanya, kinailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon. Isang desisyon na pwedeng magpahamak o magligtas ng buhay niya. At sa kwentong ito, ipapakita ko kung gaano ako katibay bilang isang ama. Ako nga po pala si Manny. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hello? Sino po to? Hello, Manny. Ako ito, si Tasyo. Ang katiwala ng mansyon at hasyenda ninyo. Bakit ho? Ano po bang problema? Tsaka bakit niyo ako kinontak matapos ng ilang taon ng pagpapabayaan niyo sa akin? Sir. Gusto ko lang ho sanang ipagpaalam na kinalulungkot ko pong sabihin na namatay na ang tatay mo. Ano ho? Kahapon lang siya namatay. Inatake siya sa puso. Wala naman siyang ibang anak kaya ikaw lang ho ang naisipan kong tawagan. Lolo Tasyo, wala ba siyang ibang kamag-anak dyan? Yung kabit niya, bakit hindi yun yung tawagan niya? Tsaka ako, hindi ko na po habol yung yaman o pamana niya. Baka mamaya magalit pa sa akin yung kabit niya sa oras na pumunta ako dyan eh. Ayoko na hong mangialam dyan. Wala po ako sa kanilang makontak, sir. Kayo lang ho ang bukod tanging sumagot sa tawag ko. May problema ho kasi. Oh, bakit ho? Ano bang problema? Kayo lang siguro ang makakatulong rito. Wala rin ho kasi akong alam na mga bagay tungkol dito. Hindi ko naman ho maiwanan ang bahay kay Don Manuel. Ganun ho ba? O siya sige, ako na pong bahala dyan. Pupunta kami ng anak ko dyan bukas. Lolo Tasyo, maraming salamat po sa pagtsitsaga sa papa ko ha. Sige ho, sir. Ibababa ko na ho at palang bayad dito sa landline. Maraming salamat po. Teka nga ho, bakit? Wala na po bang landline sa mansyon? Malalaman mo sa oras na bumalik ka rito. Naputol ang linya at naiwan akong tulala sa kawalan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Patay na ang papa ko na halos isang dekada ko nang inabandona. At simula nung namatay si mama at nalaman ko na may kabit pala si papa, nagsarili na ako ng buhay. Kaagad akong umalis dahil ayaw ko nang mabuhay kasama si papa na may ibang babae. At ang babaeng yun pa ay kabit na niya simula pa nung bata pa ako. Ininsulto niya ako noon at sinabihan na wala akong karapatan bilang anak ni Manuel. Akala ko nakalimutan ko na si papa. Pero ngayong nalaman kong patay na siya, bigla akong nalungkot. Naramdaman ko ang pagkamiss ko sa kanya nung bata pa ako. Yung tatlo kami nila mama. Magkasamang namamasyal sa kung saan namin gusto. Maganda naman kasi ang buhay namin. Maaliwalas. Hanggang sa nagbago nang yumaman kami. Tatay, bakit ka po umiiyak? Ha? Naku, hindi naman ako umiyak ah. Tatay naman, umiiyak po kayo eh. Tingnan nyo nga po may luha sa pisngi nyo.
Pasensya ka na anak ha. Namatay kasi yung tatay ko. Po? Yung lolo ko po ba? Oo anak. Namatay siya kaya naiyak ako. Pero gusto mo ba makita yung lolo mo kahit isang beses lang? Pero paano ko naman po siya makikita kung patay na siya? Dun sa burol niya. Pupunta tayo dun bukas. Kaso, magiging ayos lang po ba kayo, Tay? Oo naman. Sigurado ako magiging ayos lang ako, no? At saka, alam mo, mabuti pa. Matulog ka na ngayon. Kasi maaga pa tayong alis papunta sa probinsya ng lolo mo. Ikaw po, Tay. Hindi ka pa po ba matutulog? Maya-maya na siguro ako, anak. Mag-iimpake pa ako ng gamit natin. Habang natutulog ang anak kong si Yeyen, tahimik akong nag-impake ng mga damit. Lalaki ako at sobrang bihira akong umiyak. Ang huling iyak ko nga ay nung namatay ang asawa ko. Pagkatapos niyang ipanganak si Yeyen. Pagkatapos ngayon naman ay ang tatay ko. Ngayon ko napatunayan na kahit pala anong sama ng loob ang meron ka sa tatay mo, makakaramdam ka pa rin ng sakit kapag nawala na siya. Naiiyak ka pa rin dahil siya ang tatay mo at siya ang nagbigay ng buhay sa'yo. Maaga kaming umalis ng bahay para makarating din ng maaga sa baryo kung saan ako lumaki at nagkamalay. Pagdating doon, inaasahan kong marami ang bisita dahil maraming naging kaibigan ang tatay ko. Pero nabigla ako nang makitang ni isa ay walang dumalo sa buro niya. Tanging si Lolo Tasyo lang ang nakaupo sa tabi ng kabaong. Magandang hapon, Sir Manny. Mabuti na lang ho at nakarating kayo. Oo. Wala naman po masyadong traffic papunta dito At saka nga pala, kailan mo ba yung nandito? Tsaka walang bisita si Papa? Nako, wala ho, sir. Bakit naman ho? Hindi ho ba't marami siyang kaibigan? Tsaka yung madalas niyang kasama, si Mang Piping, nasan yun? Wala ho. Ang totoo kasi niyan, pwede ho ba tayo mag-usap ng tayo lang? Hindi ho maganda kung marinig ng bata ang mga sinasabi ko sa inyo. Sige ho. Ayos lang naman ho. Ihatid na muna natin ang anak ko sa bahay ko riyan sa may likuran. Nariyan naman ang asawa at apo ko Sige ho. Walang problema. Kinabahan ako sa sinabi ni Lolo Tasyo. Habang naglalakad kami patungo sa bahay nila, gustong-gusto ko na talagang magsalita. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko hanggang sa maihatid namin si Yeyen sa asawa ni Lolo Tasyo. Ngayon tayo na lang dalawa. Pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa tatay mo. Ganito kasi yan, sir. Hindi naman nabago ho sa inyo na sugarol ang tatay ninyo, di ho ba? Opo. Naubos kasi ang pera niya dahil sa sugal at sa kabit niya. Nang maubos ang pera niya dahil sa kababarkada niya at kabit ay kinailangan niyang maningil ng mga pauta. Pero hindi na siya binabayaran. Ang iba ay umaalis na lang at tumatakas. Kaya ang tanging kaya niyang gawin ay ibenta itong hasyenda. Ano? Binenta ni Papa yung hasyenda? Pero yung hasyenda yung dati niyang buhay Halos kinalimutan niyo na nga kami ni Mama dahil sa hasyenda niya Pagkatapos ibebenta niya lang? Wala nang ibang paraan. Hanggang sa nagkasakit na siya at ang mga perang pinagbentahan niya ay nagastos lahat sa ospital. Sinabihan ko nga siya na kontakin ka na pero ayaw niyang pumayag. Hanggang sa pagkamatay niya talagang napakataas ng pride niya. Hindi niya man lang naisipan magpakumbaba. Ang sabi niya sa akin ayaw kanyang gambalain. Matapos ang lahat ng pagpapahirap na ginawa niya sa iyo. Hindi ko alam, Lolo Tasyo. Isa lang kung may pakialam siya, tinawagan niya man lang ako. Hindi lang kasi yun, sir. May mga problema pa siya. Ano ho? Bakit? Ano pa ho yung problema niya bukod sa nawalan siya ng pera? Tambak ang iniwan niyang utang.
At ang solusyon lang para maubos ang utang na yon ay ibenta itong mansyon niya. Diyos ko po naman. Ano ba nangyari sa papa ko? Wala naman siyang binuhay nung umalis ako Na hindi niya nga ako napagtapos ng pag-aaral Nalulong siya sa bisyo at babae. Pero may isa pa siyang itinuturong salarin, Sir Manny. Oh, at ano naman ho yun? May binabanggit siyang aswang. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero sabi niya lahat ng nangyayari sa kanya ay kagagawan ng aswang na yon. Ay nako, puro naman siya pambibintang Kahit yung pagkamatay ng mama ko, ako yung pinagbibintangan niya. Masyado daw ako makulit kaya na-stress yung mama ko. Pero hindi naman talaga ako yung dahilan Saka ako na lang natuklasan nung nilabas niya yung kabit niya. Kaya na-stress yung mama ko dahil sa ginawa niyang panluloko. Kaya nga ho, Sir Manny, nakapagtataka ho hindi naman siya ganito noon bago gumanda ang buhay ninyo. Kilala ko siya mula pa lang pagkabata. Kaya nga po, Lolo Tasyo Para hong nahipan ng demonyo. Mula sa pagiging mabait, ayun, naging sakim nung nagkapera. Pero alam kong bago siya mawala, nagsisi na siya sa mga kasalanang nagawa niya. Sino bang hindi magsisisi kung iniwan siya ng lahat? Tama ka dyan, Sir Manny. At saka, Lolo Tasyo, kung pwede ho, wag niyo na po akong tawaging sir. Hindi naman po ako yung amo niyo Tsaka ang isa pa, bata pa ho ako para tawaging sir. Pasensya na. Nasanay lang ako na iyon ang tawag ko sa'yo. Siya, sige. Puntahan mo na ang ngitay mo at kausapin mo siya. Kahit papano ay makakausap mo siya kahit wala na siyang buhay. Hindi ko alam kung bakit pero kahit na sinabi yon ni Lolo Tasyo, hindi ko nagawang kausapin si Papa habang nasa kabaong niya. Tiningnan ko lang siya at iniyakan, pero hindi ako nagsalita kahit na isang beses. Sa sumunod na araw, minabuti kong ipalibing na siya kaysa paabutin pa ng ilang araw, samantalang wala namang bumibisita sa kanya. Matapos ang isang linggo matapos mamatay si Papa, dumating na ang mga inutangan niya. Ako ang sinisingil nila sa lahat ng utang ni Papa. Ay, nako. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki yung utang ni Papa. Nakakatawang isipin, Imbis na pamanang ari-arian pera yung iniwan niya sa akin, utang yung pinamana niya. Nakakalungkot lang. Ayoko sanang ibenta tong mansyon na to dahil maganda yung alaala nito nung una Tatay? Oh, yan anak. Ba't ka nandito sa kwarto ko? Ayaw mo ba dun sa kwarto mo? Ayoko po doon, Tay. Hindi po ako sanay matulog doon. Ilang gabi ko na nga pong tinitiis na hindi ka kasama dahil alam ko po na gusto niyo pong mapag-isa. Pero hindi ko na po talaga matiis ngayon Ba't mo naman naisip na gusto kong mapag-isa? Ikaw naman talaga anak ko. Akala ko pa naman gusto mo na may sarili ng kwarto. Kasi po, Tatay, naririnig po kitang umiiyak. Kaya akala ko po gusto mo mapag-isa. Halika nga dito anak. Lumapit ka nga kay tatay. Pasensya ka na anak Hindi ko talaga sinasadya yun. Hindi kita naisip nito mga nakaraang araw kasi dami talaga na iniisip ko anak. Ayos lang po yun, Tay. Hindi naman po kasi talaga madaling mamatay ng tatay. Kung kayo nga po yung mawawala, baka nga po mas marami pa akong iniyak kaysa sa'yo. Napakaswerte ko talaga sa'yo anak. Bukod sa matalino ka na, mabait ka pa. Naintindihan mo yung sitwasyon ko. Hayaan mo anak. Mahabang panahon mo ako makakasama. Iingatan ko yung sarili ko para hanggang sa mag-100 taon ako, magkakasama tayong dalawa. Pangako po yun, Tay, Promise yun. Kung ganun po, Tay, luwagin niyo na po yung pagkakayakap sa akin. Nahihirapan na po kasi akong makahinga Ay, ikaw naman talaga anak ko. Niluwagan ko na. O siya, dito ka na matulog ngayong gabi. Kapag hindi kita kasama dito, mas lalo ako nalulungkot
O sige po, tay. Dapat po sinabi niyo kaagad eh. Pinatulog ko kaagad si Yeyen sa tabi ko. Pero kahit na nakatulog na siya, ako naman ang hindi makatulog ng maayos. Imbis na hayaan ang sarili ko na nakatungangang nakahigalang katabi ng anak ko, nagdesisyon akong bumangon at magsimulang maglinis ulit. Natapos ko nang linisin ang kwartong tinutuluyan ko, kaya ang kwarto ni Papa ang isinunod ko. Malungkot para sa akin ang pumasok doon. Hindi lang kasi kwarto ito ni Papa. Kwarto rin nila yon ni Mama. At habang naglilinis, may napansin akong lumang kahon. Kinuha ko yun at binuksan. At sa loob nun ay may mga nakalagay na alahas. Gintong singsing, relo at kwintas. Pero ang nakapukaw ng pansin ko ay ang kwintas na may pendant na makinis at kulay itim na bato. Kaagad ko yung kinuha sa isiping mamahalin yon. Naisip ko na baka pwedeng ibenta at makadagdag sa pambayad sa mga utang. At nung gabing yon, natulog akong suot ang kwintas. Pero ang sumunod na mga nangyari ay hindi ko talaga inasahan. Isang hiling lang at matutupad ang lahat ng iyon, Manny. Kaya kong ibigay lahat ng kailangan mo. Ano? Anong kailangan sinasabi mo? Pera, kayamanan o kahit ano man. Isang hiling mo lang, Manny. Magiging maayos ang buhay niyo ng anak mong babae. Eh hindi naman kita kilala eh. Sino ka ba? At saka bakit mo tutuparin yung hiling ko? Isa akong bangkilang kayang tumupad ng kahilingan. At marami ng mga kahilingan ang natupad ko. At hindi malabong matupad ko rin yung sayo. Tatay? Tay, gumising po kayo, tay. Tay, binabangungot po kayo. Diyos ko anak, ano ba yun na panaginipan ko? Ayos lang po ba kayo, tay? Gusto niyo po, ikuha po kayo ng tubig? Oo anak, pahingi nga ako ng tubig. Pakiramdam ko natuyo yung lalamunan ko eh. O sige po, tatay. Teka lang po. Ito na po yung tubig, tayo. Maraming salamat anak ha. Ano po ba yung napanaginipan nyo, tay? Ay nako, hindi mo na kailangan malaman pa anak. At saka, bakit gising ka pa pala? Hindi ba't pinatulog na kita? Nagising lang naman po ako nung marinig kitang umuungol eh. Tapos bumangon po ako agad. Pasensya ka na at naistorbo ko yung tulog mo anak ha. O sige na, matulog ka na ulit. Pero tay, magiging ayos lang po ba kayo? Oo naman anak. Pero siguro mamaya na ako matutulog para hindi maulit yung bangungot. O sige na, matulog ka na anak. Simula nung gabing yon ay sunod-sunod na 3 araw akong binabangungot. Pare-pareho ang napapanaginipan ko. Isang babaeng nagsasabing siya ay isang bangkilan at kaya niyang ibigay ang kahit anumang gusto kong hilingin. At dahil kinikilabutan na talaga ako sa mga nangyayari sa akin, nagpa siya akong maghanap ng isang albularyo. Habang nagwawalis si Lolo Tasio sa bakuran ng bahay nila, inistorbo ko na talaga siya. Magandang hapon po Lolo Tasio. Magandang hapon rin ako, Sir Manny. Ito naman si Lolo Tasio oh. Di ko ba sabi ko Manny na lang ho? Pasensya ka na. Parati kasi akong nakakalimot. Siya nga pala, bakit ka napabasita? Ano po kasi, gusto ko lang po sana magtanong kung meron po ba kayong kakilalang albularyo? Tsaka naaalala ko si Lolo Berlin. Doon pa rin ho ba siya nakatira? Ano ka mo? Si Berlin? Nako, patay na yon. Ang pumalit na sa kanya ay yung apo niyang si Tonyeng. Ho? Si Tonying ho? Yung kababata ko? Ay, oo nga. Kababata mo nga pala si Tonyeng ano. Ay, oo, siya nga. Siya na ang naging albularyo matapos mamatay ng lolo mo. Nakakatawa naman ho.
Ang sabi niya sa akin noon, hindi siya magiging albularyo kasi hindi niya daw gusto eh. Eh ngayon, albularyo na pala siya. Ganon talaga. Malay mo, naramdaman niya na. Gusto niya palang maging isang albularyo noon nung namatay ang lolo niya. Siya nga pala. Bakit kailangan mo ng albularyo? May problema ba? Ang totoo po niyan, Mantasyo, meron po eh. Ano yun? Ilang gabi na ho ako nananaginip ng isang magandang babae. Isa daw po siyang bangkilan na tumutupad ng kahilingan. Bangkilan? Ang alam ko ay isa yung aswa. Narinig ko lang yan sa mga magulang ko dati. Ang sabi, ang bangkilan daw ay mga sinaunang babaylan. Kilalang mababait ang mga yon na nakatira sa bundok malapit dito sa atin. Ganun ho ba? Kung ganun, bakit ko po kaya napapanaginipan yung aswang na yun? Hindi ako sigurado. Pero hindi kaya konektado yan sa aswang na sinasabi ng tatay mo. Kaya nga po para makasiguro, mas maiging kumonsulta po ako sa isang albularyo. Bale, Lolo Tasyo, doon pa rin ho ba nakatira sila, Tonying? Oo. Doon pa rin. Pwede mo siyang puntahan kahit anong oras. O kahit anong araw. Dahil wala naman siyang trabaho, kundi nasa bahay lang naman yon. Oo, sige ho. Pero Lolo Tasyo, pwede ko bang pakisuyo na iwan muna yung anak kong si Yan sa asawa nyo? Sa tingin ko po kasi, hindi pwedeng isama yung anak ko sa ganun eh. Sige, wala problema. Dali mo na ang anak mo rito sa bahay para mas makakilos ka ng maayos. Sige ho. Maraming salamat po, Lolo Tasyo ah. Pinaiwan ko nga kay Lolo Tasyo si Yeyen at saka ako umalis para puntahan ang bahay nila Tonying. Si Tonying ay kababata ko. Madalas kaming magkasama noon at madalas niya rin akong ipagtanggol noon mula sa mga kalaro namin na inaapi ako dahil sa estado ng buhay namin. Dahil kasi mula kami sa hirap at biglang yumaman, iniisip ng iba na ng gancho ang tatay ko. Si Tonying ang naging tagapagtanggol ko nung mga panahong yon. Bakit nga ba hindi ko siya naisipang bisitahin itong mga nakaraang araw? Masyado kasing puno ng problema ang utak ko, kaya siguro hindi ko na naisip. Sino sila? Teka, Manny? Manny, ikaw na ba yan? Tonying, ako nga to. Naku, Manny, ang tagal mo lang hindi bumisita dito sa baryo natin ah. Lagpas 10 taon na rin yata yun. Kita mo na yung itsura mo ngayon oh. Tumanda ka na. Si Raulo, ikaw rin, tumanda ka rin. Mabuti pa. Pumasok ko na para makapagkwentuhan naman tayong dalawa. Tara, upo ka dito. Ang totoo niyan, Tonying. Nandito ako para magpatawa sana eh. At saka ang sabi ni Lolo Tasyo, totoo bang albularyo ka na daw? Si Lolo Tasyo? Ay, Diyos ko. Oo nga pala. Namatay nga pala yung tatay mo. Kaya ka pala umuwi dito sa probinsya. Oo eh. Pero magdadalawang linggo na yun ah. Bakit ngayon mo palang ako dinalaw? Nawala na sa isip ko dahil sa dami na inaasikaso, Tonying. Siya nga pala, ikaw. Ba't hindi ka dumalo sa burol ni Papa? Uy, sinubukan ko no. Pero ayaw ng mga gabay ko. Hindi daw maganda pumunta sa mansyon nyo kasi may kakaibang elementong naninirahan doon. Teka, ano nga ulit yung ipapatawas mo? Bakit? Ano ba nararamdaman mo? Kung may elemento ka palang nararamdaman sa bahay namin, ang ibig sabihin nun baka yun yung napapanaginipan ko. Naku, baka nga. Siya, halika dito sa lamesa. Tatawasin na kita kaagad. Nga pala, Tonying. Akala ko ayaw mo maging albularyo noon. Bakit ngayon albularyo ka na? Yun ba? Kasi nung namatay si Lolo, kinulit ako ng gabay niya. Kaya ito, wala akong choice kundi tanggapin yung calling na to. Kaya lang namang hindi ko tanggapin. Baka makarma pa ako nun. Ganun pala yun? Oo, ganun yun. Teka, halika na. Doon ka maupo at sisimulan na kita tawasin.
Siya nga pala. Bakit ka nga pala magpapatawa sa akin? Kasi ilang araw na ako nakakapanaginip na isang bangkilan. Gusto niyang humiling ako sa kanya. Nabanggit ko nga yung tungkol dito kay Lolo Tasio eh. Tapos ang sabi niya, aswang daw yung bangkilan. Totoo ba yan, pre? Aswang din yung nararamdaman ko sa mansyon ng tatay mo eh. Pero para makasiguro, eto na, sisimulan ko na yung pagtatawas. Kumuha na nga ng pangtawa si Tonying. Isang kandila at isang maliit na planggana ng tubig. Isinulat niya ang pangalan ko sa isang kapirasong papel. Pagkatapos ay bumulong-bulong sa hangin. Hinilot-hilot niya rin ang ulo ko gamit ang lana. Bago niya binuksan ang kandila at sinimulang ipatak yun sa tubig. Ilang saglit pa, nabuo roon ang imahe ng babaeng may mahabang buhok at magandang pangangatawan. At siya nga talaga ang bangkilan. Isang bangkilan na tumutupad ng kahit anong kahilingan. Ibig sabihin, talagang matutupad niya yung kahit anong gusto kong hilingin? Oo, pero huwag ka muna magbunyi. Kasi ang kahit anong kahilingan mo sa bangkilan na yan, meron kapalit. At ang kapalit niyan napakatindi. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang humiling doon. Ano ba yan? Sayang naman. Pero paano nga ba ako ginagambala ng aswang na yan? Wala naman ako naalalang ginawa ko para magkasalubong kami ng landas eh. May paraan kung paano kanya nakilala. O sige, nasaan yung itim na bato? Anong itim na bato? Nakakulong yung bangkilan na yun sa isang itim na bato. Nakita ko, pero hindi masyado malinaw dito. Teka. Ito ba yon? Ayun! Kinuwintas mo pa talaga oh. Abay kaya pala talagang dadalawin ka niya sa panaginip. O siya sige na, ang mabuti pa, tagaw mo na lang ulit yan kung saan mo nakita para hindi ka nagambalain pa. Ganun lang? Hindi ba kailangan itapon to? Kapag tinapon mo yan, may kamalasang babalik. Kaya hayaan mo na lang kung saan mo nakita. Siguradong alam ng may-ari na dapat doon niya nilalagay. Kung ganun Tonying, si Papa pala yung may-ari nito. Huh? Talaga? Ang sabi ni Lolo Tasio, ang tinuturo daw ni Papa na salarin sa paghihirap na naranasan niya. Dahil daw sa mga aswang. Hindi kaya yung aswang na bangkilan yun nandito sa loob ng itim na bato na to yung tinutukoy niya? Naku, pwedeng ganun nga yun nangyari. Pero sa tingin mo, ano kaya yung hiniling ng tatay mo? Sigurado ako ang hiling nun kay Yamanan. Hindi ba't bigla na lang kami yumaman? Bah, oo nga no. Pero kung sinisisi ng tatay may aswang sa lahat ng nangyayari sa kanya, sa tingin ko, hindi niya dapat sinisisi ang aswang sa mga nangyari. May kapalit na hinihingi yung isang aswang na bangkilan eh. Pero sa tingin ko, yung maging masamang ama at asawa, hindi na kasalanan ng bangkilan yon. Tama ka nga Tonying. Uy, pasensya na kung nasabi ko masama yung tatay mo ha. Kasi yun yung madalas mo sabihin sa akin noon eh, na masama siya. Hindi, ayos lang yun. Masama naman talaga yung tatay ko eh. Hindi naman siguro kasalanan ng bangkilan na mga bitsa tsaka mamatay si mama. Siya yung gumawa ng pagkakamali niyang yun. Kaya walang dapat sisihin kundi siya lang. Ay nako, wag na lang natin pag-usapan yung tungkol dyan. Nalulungkot ka lang eh. Magkamustahan na lang tayo. Gusto ko malaman kung ano nangyari sa'yo nang umalis ka dito sa baryo natin. Tara. Nagkwentuhan nga kami ni Tonying tungkol sa mga buhay-buhay namin. Alam ko naman na sinubukan lang ni Tonying na baguhin ang usapan para hindi na ako masyadong malungkot. Pero kahit nasubukan man ni Tonying na ibaling ang atensyon ko sa ibang bagay, nangingibabaw pa rin sa dibdib ko ang sakit. Kung tama nga ang hinala namin ni Tonying na humiling si Papa sa bangkila na nasa loob ng itim na batong ito, ang ibig sabihin, may kapalit. Pero ano naman kaya ang naging kapalit na ang sinisisi niya ay ang aswang na yon? Umuwi ako ng bahay at tulala habang naglalakad. Hawak ko ang itim na bato at nagmumuni-muni. Iniisip ang kung ano man ang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa nakarating ako sa bahay nila Lolo Tasio para sunduin na nga si Yeyen.
Nandito ka na rin sa wakas, tatay. Ang saya ko po dito kina Lolo Tasyo. Tinuruan po kasi ako ni Lolo Gingging na magluto ng silaing na tulingan. Ganun ba? Ba, ang galing mo naman. Napakatalino ng anak mo. Ang daling turuan. Siya nga pala. Pumasok ka na rito sa loob at dito ka na kumain ng hapunan. Alam kong wala pa kayong nalulutong hapunan sa mansyon dahil umalis ka. O sige ho, gusto ko rin matikman yung sinaing na tulingan nitong anak ko eh. Ito, maupo ka. Mag-aay na si Gingging ng pagkain natin. Ay nga pala, anong sabi ni Tonye? Yun nga po. Aswang daw talaga yung bangkilan na yun. Tsaka itong itim na bato na to, ito yung nagsisilbing kulungan niya. Patingin nga ako. Ito po, Lolo. Diyos ko. Ito ang kwintas na palaging suot ng tatay mo noon. May nakakulong na aswang dito. Oo, yan po yung sabi ni Tonying eh. Tsaka yan din siguro yung binabanggit ng tatay ko na kasalanan daw ng lahat na nangyari sa kanya. Siguro humiling dyan yung tatay ko noon. Ako sigurado nga. Noong mga huling araw ng buhay niya, hindi ko na nakitang suot niya kwintas na ito. Siguro nga ito ang sinasabi niya. Pero Lolo Tasyo, hindi ko maiwasang maisip eh. Ano kaya yung hiniling ng tatay ko, no? May pakiramdam ako na tungkol sa biglaan pagyaman niya eh. Pero ano kaya yung kapalit nun? Ano yung kapalit ng kahilingan niya? Yan ang hindi ko alam. Pasensya ka naman at hindi ko na itanong na maayos sa tatay mo. Samantalang ako naman ang kasama niya sa mga huling araw ng buhay niya. Naku, ayos lang ho yun. Walang problema. Hindi nga din naman alam kung totoo pala yung sinasabi ng papa ko. Sino ba maniniwala sa mga aswang? Ako, naniniwala ako sa aswang, Bani. Dati na ako nakakita ng aswang noong bata ako. Pero ang sinasabi kasi ng tatay mo noon, parang hindi niya gustong ikwento ang lahat. Ay, siguro nga ganun, Lolo Tasyo. Pero bakit hindi niya sinabi yung buong kwento? Dahil ba nahiya rin siyang aminin yung pagkakamali niya? Alam mo, Sir Manny, mas mabuti kung wag na nating pag-usapan ang tungkol sa tatay mo. Napapansin ko nalulungkot ka sa tuwing binabanggit siya eh. Hindi talaga maiwasan, Lolo eh. Natural lang naman na maramdaman yan. Pero ngayon wag na muna nating pag-usapan para hindi ka na masyadong malungkot. May anak ka na umaasa sa'yo. Tama ho kayo, Lolo Tasyo. Sige, kumain na tayo. Kaya na ang ulam at kanin. Lolo Tasyo, magdasal po muna tayo. Ay, syempre yan. Importante yan bago kumain. Kahit papano ay naibsan ang mga sakit na nararamdaman ko nang dahil sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi naging madali ang pagtira namin pabalik sa mansyon. Nagpa siya kung wag nang bumalik sa baryo kung saan kami nakatira dati ni Yeyen. Inilipat ko na lang siya ng eskwelahan dito sa baryo namin. At ang totoo, mas maigi nga kung umalis kami para hindi na kami matunton ng mga pinagkakautangan ni Papa. Pero meron kasi akong gustong patunayan sa mga inutangan ng papa ko na nagbabayad kami ng utang kahit na anong mangyari. Kahit na hindi sa akin yon, obligasyon ko pa ring bayaran ang utang na yon. Ang papa ko ay pamilya ko at ang utang niya ay utang ko rin. Naniniwala po kasi ako na pinagpapala ang mga taong nagbabayad ng utang. Ilang buwan ang lumipas, pabalik-balik na ang mga inutangan ni Papa. Sinasabi ko naman sa kanila na babayaran ko sila sa oras na maibenta ang mansyon pero galit na talaga sila. Tatay, pagluto naman po tayo ng paksyo na galunggong oh. Namimiss ko na po yun eh. Sige anak, kung yan yung gusto mo. Ayun po yung mga isda tayo. Uy! Manny! Pare! Uy, Tunying! Hindi ko inaasahan na magkikita tayo dito ah. Oo nga eh. Yan na palang ginagawa niyo dito. Siyempre, namamalengke. Ano pa nga ba?
Uy, o nga pala, nasa palengke tayo. Siya nga pala. Narinig kong in-enroll mo yung anak mo sa eskwela na. Dito na kayo titira? Oo eh. Hinihintay ko pa kasi may benta yung mansyon para meron kaming pambayad ng utang ng tatay ko. Bait mo naman pare. Kung ibang anak yan. Malamang, di naiisipin pang bayaran yung utang ng tatay niyang nakasamaan niya ng loob. Maganda yan pare. Siya nga pala. Di ka na ba ginagambala nung aswang sa itim na bato? Hindi na. Salamat sa'yo ah. Tsaka binalik ko na lang sa loob ng kahon na pinaglagyan ni tatay yun. Bakit mo pala naitanong? Kasi... Ba't ka nag-aalangan? May problema ba? Kasi pare, may napanaginipan ako. Ano yun ang panaginipan mo? Na may mangyayari daw na hindi maganda sa'yo. Tapos hihiling ka daw sa bangkilan. Nako pre, mukhang seryoso yun ah. May pwede bang gawin para maiwasan yan? Hindi ko talaga gustong humiling sa bangkilan na yun. Baka kasi kung ano yung mahingi niyang kapalit sa akin eh. Sige, ganito na lang. Mamaya pupunta ako sa bahay niyo. Doon kita sasabuhin ng asin. Para mawala yung kung anumang kamalasan na magkakaroon ka. Sige, naniniwala naman ako sa'yo dahil nagawan mo ng paraan yung panaginip ko eh. Dapat lang maniwala ka sa akin. Hindi naman ako sinungaling, no? Totoong-totoo yung mga ginagawa ko. Oo naman, kilalang kilala kita Tunying. Di ka naman nalalamang ng tao eh. Pinaniwalaan ko nga ang mga sinabi sa akin ni Toning. Pagkatapos naming mamalengke ni Yeyen, umuwi na kami. Ipinagluto ko siya ng paksiw na galunggong at saka kami kumain. Pagkatapos ay iniwan ko siya kila Lola Gingging. At pumunta na ako sa sakahan para makisaka sa sakahan na dating ang tatay ko ang may-ari. Nakakahiyaman dahil kailangan kong makiusap sa kasalukuyang may-ari. Wala na rin naman akong magagawa dahil kailangan ko rin naman ng pera para sa pang-araw-araw namin ni Yeyen. Magsasaka rin naman talaga ang trabaho ko noon pa. At pagdating ng gabi, maaga akong umuwi dahil nga papunta si Tunying sa bahay namin. Oy, Tunying! Halika! Pasok! Ang sakit sa ulo ng bahay niyo. Ang bigat sa pakiramdam. Mabuti hindi ka binabangungot dito. Hindi naman mula nung hinubad ko yung itim na bato. Bakit? Ramdam ko yung bigat ng aura sa bahay niyo eh. Naku naman Tunying, huwag mo sabihin may multo dito ah. Walang multo na kaluluwa. Pero multo na kahapon meron. Yung mga nakaraan na nakukubli sa bahay niyo. Ang away ng mga magulang mo. Ang pagtataksil ng tatay mo. Ramdam na ramdam ko yun dito sa bahay niyo. Ganun ba? Akala ko may multo eh. Pero sa bagay, tama ka. Ramdam ko din yung aura na yan. Susubukan ko linisin yung aura ng bahay. Pero hindi ko maalis ang lahat ah. Sige, kung ano sa tingin mo tamang gawin. Sige, magsisimula ako sa'yo. Medyo lumayo ka sa akin ah. Oo, pagkatapos, anong gagawin? Pumikit ka. Kasi baka matamaan ka sa mata. Sige. Ayan, nakapikit na ako. Aray ko, ano yun? Pangalis ng malas yan. Siya nga pala, kumuha ka ng malinis na babasaging puting baso na merong laman na malinis na tubig. Mag-iikot lang ako sa bahay na to at mag-aagis ng asin. Sige. Pumayag naman ako sa inuto sa akin ni Toning. Hinayaan ko siyang maglibot sa loob ng bahay namin at bawat sulok ay binabatuhan niya ng asin. Habang ako naman, kumuha ng basong may tubig na hinihiling niya. Nung una hindi ko talaga maintindihan kung ano ang dahilan kung bakit kailangan pa nito. Akala ko nga ay iinumin niya lang, kaya kinuha ko rin naman. At maya-maya pa, bumaba na siya mula sa itaas at saka pinuntahan ako. Tunying, ito na yung tubig oh. Malinis yan. Inumin mo ba? Hindi. Ba't mo nilagyan ng asin?
Pag-alis to ng negatibong enerhiya, ilalagay ko sa kusina ng bahay. Ipalitan mo kada 1 linggo para maalis ulit yung susunod na negatibong mararamdaman ng bahay. Oo sige. At saka, siya nga pala Manny, huwag mo nang buksan ulit yung kwarto ng tatay mo Nandun yung kwintas na may itim na bato, di ba? Oo, bakit? Kasi, doon kinulong ng tatay mo yung bagilan. Nagsagawa siya ng ritual para hindi na makawala pa yung bagilan sa oras na nasa loob ng itim na bato yung kwartong yun. Ilak mo na lang para kahit yung anak mo hindi makapasok. Masyadong malakas yung bagilan na yun at hindi ko siya kayang labanan. Isang batikong albularyo lang yung makakatapat sa ganong bagilan. Hindi pa kasi ako batikan Kaya mas mabuting ikulong na lang muna yung bagilan hanggang sa maging batikan na ako. Pero huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang patayin yung bagilan oras na kaya ko na. O sige, kaya lang, paano kung ibenta ko na tong mansyon na to? Anong sasabihin ko sa makakabili? Yun lang yung malaking problema. Hindi mo maibibenta to kung sabihin mong may nakatirang aswang yung bahay nyo. O siya, sige. Hahanap ako ng paraan kung paano mapapatay yung bagilan. Sigurado akong meron yun sa libro ng lolo ko. Kapag nalaman ko na tsaka napag-aralan ko na, papatay natin yung bagilan at saka mo na ibenta yung mansyon na to. O sige, yan yung tamang gawin. Ayoko rin naman kasi magkaroon ng problema pagdating sa susunod na bibili. Ayoko mapahiya doon. Mas mabuti na yung sigurado, Manny. Maraming salamat pala sa tulong mo, Tonying Hindi ko na alam yung gagawin ko kung wala ka. Walang problema yun. Basta't kahit anong mangyari, huwag kang maakit na humiling sa bagilan para hindi ka magkakaproblema. Pagkatapos nga nun ay nilagyan ko na ng lock ang kwarto ni Papa para hindi makapasok kahit na si Yeyen. Sinundo ko na rin siya at natulog na kami nung gabing yon. Kinabukasan, katulad ng araw-araw na nangyayari sa buhay namin, hinatid ko si Yeyen sa eskwelahan niya at dumiretso naman ako sa trabaho. Isang simpleng araw lang yon, pero isang pangyayari ang hindi ko inasahan. Mane! Mane! Nasaan ka? Teka, si Lolo Tasyo ba yun? Mane! Diyos ko! Oh, Lolo, ano ba nangyari at napatakbo kayo? Dapat hindi na po kayo tumatakbo. Hindi pwedeng hindi. Ang anak mo! Ano? Ano po nangyari kay Yeyen? Ang anak mo! Nahulog mula sa pangalawang palapag ng eskwelahan. Tinulak raw na kaklase niya. Ano? Halos gumuho ang mundo ko sa balitang natanggap mula kay Lolo Tasyo. Iniwan ko ang trabahong ginagawa ko at patakbong lumabas mula sa sakahan. Halos lumipad na ako sa bilis kong tumakbo. At kahit nakapaalang ako, madungis at amoy pawis, wala talaga akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makita ang anak ko. Naninikip ang dibdib ko habang nakasakay sa tricycle na para bang sobrang bagal kong umandar. Gustuhin ko mang pilitin ng driver na bilisan. Ang sabi niya ay kami naman ang madidisgrasya kung gano'n ang gagawin niya. Iyak ako ng iyak. Kabado ako sa pwedeng mangyari sa anak ko. Pagkarating ko sa ospital kung saan dinala ang anak ko, nakita ko nga roon ang guro niya na umiiyak. Duguan ang kanyang kamay at uniforme. Ma'am, nasan yung anak ko? Nasaan po siya? Buhay siya, di ba? Sir, naku sir, pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga inaasahan na gano'n yung mangyayari. Naglalaro lang naman po yung mga bata noon. Hindi ko naisip na kayang gawin ng kaklase niya. Ma'am, hindi po yan yung tinatanong ko. Buhay po ba yung anak ko? Ayos lang po ba siya? Tungkol po dyan, nasa operating room po yung anak ninyo. Nabagok po yung ulo niya, may bali po yung ribs niya. Diyos ko, bakit pa nangyayari to? Sir, pasensya na po talaga, sir. Ayoko sisihin kayo, ma'am. Sa ngayon, umuwi po muna kayo. Ayoko po muna kayo makita. Pero sir, huwag niyo naman po sanang isisi to sa eskwelahan. Huwag sisihin yung eskwelahan. Kung binatay niyo yung bata na maayos, hindi mangyayari to.
Kung hindi nyo hinayaan maglaro yung bata habang nasa pangalawang palapag pa lang, hindi sana hindi nangyari to. Kaya pakiusap umalis muna kayo dito, ma'am. Baka hindi po ako makapagtimpe. Umalis muna kayo! Grabe ang buhos ng emosyon ko. Sobrang tindi ng sakit na nararamdaman ko habang naghihintay sa labas ng operating room. Dasal ako ng dasal. Lahat na yata ng santo ay kinausap ko na para lang gumaling ang anak ko. Para lang mabuhay siya. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa oras na mamatay siya. Siya ang buhay ko. At kung mawawala siya, baka hindi ko nakakayanin pa ang mabuhay. Ilang oras ang ginugol sa operating room. 3 oras yata akong nakaupo sa waiting area bago lumabas ang doktor. Naginhawaan naman ako nang sabihin ng doktor na buhay ang anak ko. Pero isang problema ang babayaran naming mga gamot, pati na rin ang bill sa ospital. Ane, halika na, lumabas ka na muna. Lolo Tasyo, ano pong ginagawa nyo dito? Alam kong sobrang laki ng problema mo ngayon pero kailangan mong kumain. Eto, nagdala ako ng arroz caldo. Niluto ito ng asawa ko, baka raw hindi ka pa kumakain. Pero hindi na po kayo dapat nag-abala palo. Kung hindi kami ang tutulong sa'yo, abay sino pa? Hindi ito utang na loob dahil tinulungan kami ng tatay mo. Usang loob ito na gusto kitang tulungan. O, sige na nga ho. Maraming salamat po ah. Kakain po ako mamaya. Anong mamaya ha? Ba kumain ka na ngayon? Pero hindi ko po pwedeng iwanan si Yeyen. Hindi naman aalis dan si Yeyen. Kaya halika na. Kumain ka na muna para naman magkalakas ka. Hindi ko gustuhin ng anak mo na nagpapakagutom ang tatay niya dahil sa kanya. Pero Lo, Sige na, halika na. yan totoo po kasi niyan. Wala po talaga akong gana. Kahit na wala kang gana kumain, kumain ka pa rin. Halika na at magtatampo ang asawa ko kapag hindi mo kinain ito. Wala akong magawa kundi ang sumunod kay Lolo Tasyo. Lumabas kami ng ospital at naghanap ng lugar kung saan pwede kaming kumain. Sa isang lilim ng malaking puno, doon namin napagpasyahang kumain. Sinaluhan niya na rin ako para daw mas ganahan akong kumain at sinadya talaga ni Lola Gingging na magpabaon ng sobra. Lolo Tasyo, masarap po talaga magluto si Lola Gingging, no? Siguro ito yung nagustuhan mo sa kanya. Ay, oo. Nagaluto siya sa karinderya nung una kaming nakakilala. Naumaling ako sa luto niya. Masarap ba naman? Pero bukod roon, syempre sa kagandahan niya at magandang kalooban na rin. Napakabait ho talaga ni Lola Gingging. Kahit nga ho, ulam lang yung madalas na naibibigay ko sa kanya bayad sa pagbabantay kay Yeyen. Ayos lang sa kanya. Nahiya nga po ako minsan pero siya po mismo yung nangungulit sa akin eh. Wala naman kasi siya ginagawa sa bahay. Kaya mas gusto niya ay may inaalaga ang bata. Hindi naman siya pwedeng magtrabaho at saka isa pa. Sustentado na kaming dalawa ng anak namin. At saka, ang babait po ng anak nyo, no? Ang galing niyo naman po mag-alaga ng anak. Maging mabuti lang ang puso mo. At mahalin mo ng buong puso ang anak mo. Lalaki siya na mahal ka at respetado ka. Hindi kami humihingi sa mga anak namin. Katunayan ay kaya ko pa rin namang buhayin si Gingging na hindi umaasa sa mga anak ko. Talaga ho? May negosyo po ba kayo, Lolo? Hindi ko na muna sinabi sa iyo ang totoo. At baka kasi sumama ang loob mo. Pero ang totoo niyan, yung lupa kinatitirikan ng bahay namin sa likod ng mansyon. Binigay na sa akin ng tatay mo. Talaga ho ba? Hindi ho ba karugtog nyo ng hasyenda? Oo nga. Pero pinakiusap yun ang tatay mo sa napagbentahan niya ng hasyenda. Titulado yun. May sapat na lupa rin sa harap ng bahay namin kung saan may mga pananim na inaalagaan ko. Kung gusto mo, kapag nabenta ang mansyon, pwede kayo magtayo ng bahay sa tabi namin. Nako, nakakaya naman ho. Bigay po ng tatay ko yun sa inyo eh.
At saka naniniwala po ako na nararapat lang sa inyo na mabigyan ng lupa. Matapat po kasi kayo naglingkod sa tatay ko sa loob ng mahabang panahon. Alam ko naman noon. Kaya nga, karapatan ko rin na hayaan ka magtayo ng bahay sa tabi ng bahay ko. Hindi ho ba makakaistorbo kami sa inyo? Ay ako, hindi. Kaya pumayag ka na. Hindi ako mapapanadag na lalayo kayo sa amin kung sakaling mabenta ang mansyon. O sige ho, pag-iisipan ko. At saka maraming salamat pala sa arroz caldo ha. Hayaan nyo ho, makakabawi rin po ko sa inyo. Walang problema, Manny. Pamilya na ang turing namin sa inyo ni Yeyen. O siya, sige. Mauna na ako at balikan mo na ang anak mo sa loob. O sige ho, maraming salamat po ha. Pagkatapos nga namin kumain ng lugaw, umuwi na si Lolo Tasyo habang ako naman ay bumalik na sa loob ng ospital. Dumiretso kaagad ako sa ICU kung saan naroon ang anak ko. Pero papalapit pa lang ako roon, natigilan na ako at nagtaka nang marinig na sumisigaw ang mga nurse at doktor. Sinasabi nilang code blue habang natatarantang tumatakbo patungo sa ICU. Doon ko lang napagtanto ang nangyayari. Kabadong tumakbo ako patungo doon. Sinubukan kong pumasok sa loob dahil naririnig kong dumiretso na ang tunog ng heart monitor sa loob. Pero wala akong nagawa. Pinigilan nila ako kahit na nagmamakaawa at sumisigaw na ako. Sa loob ay nakita kong nire-revive nila ang kaawa-awa kong anak. Humahagulhol na ako sa labis na takot hanggang sa tuluyang bumalik ang tibok ng puso niya. Ilang oras din na kung ano-anong test ang ginawa sa kanya. Dahil daw yon sa hinahanap nila kung ano ang dahilan kung bakit huminto saglit ang pagtibok ng puso niya. Manny! Manny! Ano nangyari? Bakit ka napatawag? Lolo Tasyo, may pagdurugo daw sa loob ng utak ng anak ko. Kailangan niya daw operahan sa lalong madaling panahon dahil pwede niya daw ikamatay kung hindi ka agad maoperahan. Diyos ko, edi gawin na ka mo. Gawa na ng paraan para matapos na. 50-50 daw po yung chance, Lolo Tasyo eh. Pwede ikamatay niya yung operasyon kasi masyado pa siyang bata. Diyos ko po, Lolo. Bakit ba sobrang malas kong tao? Wala naman akong ginagawa masama. Pero bakit kinukuha ng Diyos sa akin ang lahat? Bakit ba? Uminahon ka, Manny. Kung 50-50 ang tsansa, subukan mo pa rin. Kakayanin yan ni Yeyen dahil alam niya hindi mo kakayanin kapag nawala siya. Lolo, hindi lang yun naabuti ng 50,000 hanggang 100 ng gagastusin eh. Ilang araw na kami dito at umabot na ng 50,000 yung bill sa ospital. Mga gamot pa. Paano kaya to? Ang pera kaya kitain yan. Huwag kang mag-alala. Hahanapan ko ng bibili ang mansyon o kaya ang lupaing ipinamana sa akin ng tatay mo. Hindi ho. Ibenta niyo na po yung mansyon. Huwag lang po yung lupaan ninyo. Pero yung kwarto doon kung saan nakakulong ang bangkilan, paano? Ano ho bang gagawin ko, Lolo Tasyo? Ano bang dapat kong gawin? Meron po bang pwedeng pagbentahan ng mansyon? Kahit kalahati milyon lang. 4 na milyon yung mansyon. Kailangan na dahil kailangan ko maibigay yung 30% bayad sa operasyon. Nako, paano kung hindi mo mabayaran? Hindi po siya maoperahan, Lolo. Magkawalang puso talaga. Uunahin pa nila ang pera kaysa sa kalagayan ng tao. Wala po tayong magagawa doon, Lolo. Nasa pribadong ospital kami. Walang operasyon na sa ganitong pampubliko. Nasa Maynila po yung lahat. Kung lilipat po siya sa Maynila, hindi po sigurado kung kakayanin pa ho ng katawan niya. Pwede na natin silang ilakad kay Mayor, sa gobernador o kahit sa kaninong politiko. Gagawa natin ang paraan yan. Maging positibo ka lang, Manny. Tinulungan talaga ako ni Lolo Tasyo. Nanghingi kami ng tulong sa iba't ibang politiko. Pero ang ilan ay marami pang prosesong hinihingi. Hindi naman kasi madali ang humingi ng tulong sa kanila. Ayaw pa nga ng iba dahil ang iniisip nila ay hindi totoo ang sinasabi ko. Kaya kinailangan pa naming bumalik sa ospital para humingi ng pruweba. Ang isang araw ay tila naging 1 linggo sa dami ng nangyari sa akin.
Tuluyan kaming nakalikom ng 50,000 at naibayad namin sa ospital. Kaya ginawa na ang agarang operasyon. Lugmok talaga akong umiiyak sa harap ng altar sa loob ng ospital habang isinasagawa ang operasyon hanggang sa tuluyan ang natapos. Yun nga lang, ang inaakala kong pagtatapos ng problema, hindi pa pala. Anong sabi ng doktor? Bakit isang araw nang hindi nagigising si Yeye? Ang sabi po nila, normal lang daw yun, Lolo Tasyo. Pero hindi po maganda yung pakiramdam ko dito. Ano ba? Wala ka nang dapat palang ipag-alala. Hindi ko alam, Lolo Tasyo. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi siya nagigising eh. Magigising din siya, Manny. Magdasal ka lang at magtiwala. Pero Lolo Tasyo, paano kaya kung hindi na siya magising? Paano kung mali pala yung doktor? Hindi natin hawak ang kapalaran ng anak mo kung gano'n. Kung yun ang gusto ng Panginoon, kailangan natin tanggapin. Pero naniniwala ako, Manny. Ililigtas ng Diyos si Yeyen dahil mabait siyang bata. Dumaan ang ilang araw hanggang sa sumapit ang 5 araw na hindi pa rin siya nagigising. Dineklara ng comatose ang anak ko at bumaba na rin ang tsansang mabubuhay pa siya. Mula sa 50%, naging 30 na lang. Wala na atang minuto na hindi ako nagdasal. Ang perang meron ako, nalustay na sa mga gamot. Araw-araw na kinukulit ako ng mga inutangan ni Papa hanggang sa minura ko na silang lahat at naglabas ng sama ng loob. Patong-patong ang naging problema ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong bumigay. Nang isang gabi sa kasagsagan ng pagtulog ko, nag-seizure si Yeyen at idineklarang kaunti na lang talaga ang pag-asa. Milagro na lang daw ang mabuhay pa ang anak ko. Wala na ako ibang paraan. Hindi pera yung kailangan ng anak ko. Kailangan niya na isang himala. Ito na lang yung tanging solusyon sa problema kong to. Wala nang iba. Ito na lang. Umiiyak talaga ako nang wasakin ko ang lock ng pinto mula sa kwarto ng papa ko. Agad akong pumasok at binuksan ang kahon kung saan naroon ang kwintas na may itim na bato. Walang pagdadalawang isip na isinuot ko ang kwintas na yon at saka ako humiling. Lumabas ka, Bangkilan. May hilingin na ako. Handa ako tanggapin ang lahat na kapalit na gusto mo. Ibalik mo lang yung anak ko. Basta't buhayin mo lang yung anak ko. Huwag mo siyang hayaan mamatay. Pakiusap. Buhayin mo siya. Pakiusap. Pakiusap, buhayin mo siya. Hindi ko kaya mabuhay kung mawawala yung anak ko. Pakiusap! Sigurado ka na ba sa gusto mo? Wala ka na bang ibang gustong hilingin? Wala na ako ibang gusto. Buhayin mo lang yung anak ko. Kaya siya ibuhayin mo! Kung gano'n ay tapos na, Manny. Nagawa ko na yung hinihiling mo. Kising na yung anak mo. Ano? Buhay na siya? Ayos na yung anak ko? Oo naman. Balikan mo na siya doon at hinihintay ka na niya. Diyos ko, sana nga tama yung sinasabi mo. Sana nga hindi mo ko niloloko. Hindi na ako nagdalawang isip na umalis. Wala na akong pakialam sa kung anuman ang gusto niyang hilingin pabalik. Basta ang nasa isip ko lang, mapuntahan ang anak ko at makumpirma kung totoo ba ang sinasabi ng Bangkilan. Nang makarating ako sa ospital, dumiretso ako sa kwarto ng anak ko at laking gulat ko nang makita siyang mulat na ang mga mata. Katabi niya si Lolo Tasyo na ngayon ay kinakausap siya. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Anak? Anak? Sa wakas gising ka na. Maraming salamat talaga. Tatay? Huwag ka muna magsalita, anak. Magpahinga ka muna, ha? Teka lang po, tay.
Sobrang higpit po yata ng yakap nyo. Ay, pasensya na anak ko ah. Sobrang tuwa ko lang talaga na makita na gising ka na. Bakit naman po, Tay? Natulog lang naman po ako ah. O sige anak, mas mabuti isipin mo na lang na natulog ka talaga. Kaya lang po, Tatay. Masakit talaga yung ulo ko eh. Ayos lang yan anak. Nagkasugat ka lang sa ulo na kailangan pagalingin. Siguradong gagaling ka kaagad kapag mabait ka. Talaga po, Tatay? Nga pala po, Tay. Kailan po tayo uuwi? Kasi gusto ko na po umuwi eh. Pasensya ka na anak ha. Hindi ka pa kasi pwedeng umuwi. Kailangan mo pang gumaling ng husto bago tayo makauwi. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos ka rin. Anak, ano ba talaga nangyari? Paano ka ba nahulog dun sa pangalawang palapag ng school nyo? Ang huli pong nangyari, naalala ko. Naglalaro po kami ng kaklase ko. Tapos pagkatapos, nagtulakan kami. Nagkamali po ako ng inapakan. Pagkatapos, ayun na po. Wala na po akong naalala pagkatapos nun. Hindi ka naman pala tinulak ng kaklase mo doon eh. Sinasabi ko na nga ba, hindi magagawa na isang bata na magtulak ng isang kaklase. I-report mo pa ba ang eskwelahan? Sa tingin ko, hindi na kailangan Lolo Tasyo. Walang may kasalanan sa nangyari. Pero kailangan pa rin masabihan ng mga guro sa eskwelahan na huwag hayaang magharutan ng mga bata sa mataas na palapag para hindi na ito mauli. Mabuti na lang, maswerte si Yeyan at nabuhay pa siya. Kaya nga ho eh. Bakit parang nag-aalangan ka man eh? Hindi po ah. Mag-uusap pala tayo mamaya ha. Oo, sige ho. Mamaya po. Yeyan anak. Gusto mo bang kumain? Anong gusto mong kainin? Ano ka ba? Magtanong muna tayo sa doktor kasi baka may hindi pa pala siya pwedeng kainin. Kung sa bagay tama ka Lolo. Pupuntahan ko po muna yung doktor para makausap. Kaagad kong kinausap ang doktor para itanong ang mga pwede at bawal kay Yeyen. Ang sabi pa ng doktor, isang malaking himala ang nangyari kay Yeyen matapos ang isang linggong paghihirap niya. Matapos kong pakainin si Yeyen, pinatulog ko na siya para makapagpahinga. At doon pa lang kami nag-usap ni Lolo Tasyo. Hindi mo basta-basta iniiwan ang anak mo, Manny. Lalo na sa mga oras na delikado na ang lagay niya. Saan ka ba nanggaling kanina? Sa simbahan po, Lolo. Nagdasal po ako at mukhang hindi po ako binigo dahil may milagro nangyari. Hindi mo ako maloloko. Umamin ka na. Bumiling ka ba sa bangkilan? Lolo. Manny naman. Bakit mo naman ginawa yon? Dapat hinayaan mo ng Diyos sa kung ano man ang mangyayari sa buhay ng anak mo. Baka ito po yung kalooban ng Diyos. Baka nalaman ko yung tungkol sa itim na bato at sa bangkilan dahil alam niyang kakailanganin ko balang araw. Hindi, Manny. Sinubok ka lang ng Diyos sa pamamagitan ng bangkilan na yon. Tama na ho yan, Lolo Tasyo. Pinili ko yun dahil alam ko yun yung makakabuti para sa anak ko. Nabuhay na siya. Siguro naman tama na yung naging desisyon ko. Pero alam mo ba ang magiging kapalit? Hindi pa ho. Pero kahit ano pa yung kapalit ng buhay ng anak ko, handa akong ibigay yun sa kanya. Magulang ako, Lolo Tasyo. At ganun ka rin. Alam mo naman yung mga magulang, di ba? Handang ibigay yung lahat ng pangangailangan ng anak nila. Alam ko naman yun, Manny. Sadyang hindi ko lang maintindihan kung bakit nagawa mo yun. Paano kung ang kapalit ng buhay ng anak mo ay isa ring buhay? Paano kung buhay mo ang maging kapalit doon? Hindi naman po siguro, Lolo. Alam mo, sana sumanggunik ka na lang muna kay Tonyi. Lolo, yung mga kahing gamutin ni Tunying, yun yung mga may sakit na dulot espiritual o mga nilalang sa dilim. Kaya hindi niya kaya gamutin yung anak ko, Lolo Tasyo. Dahil na-aksidente yung anak ko, di ba? Pero sana ay sumanggunik ka pa rin. Nag-aalala ako sa iyo, Manny. Buhay nga ang anak mo. Hindi mo naman alam kung ano magiging kapalit nun. Labis akong kinabahan sa sinabi ni Lolo Tasyo.
Sa sobrang desperasyon ko na mabuhay ang anak ko, hindi ko na naisip pa ang tungkol sa kapalit na hihilingin ng bangkilan. Ni hindi ko na rin naisip si Tunying at ang mga babala niya sa akin. Ang tanging nasa isip ko nung mga oras na yon, ang anak ko lang. Kahit na sinong nasa sitwasyon ko, malamang na yun din ang pipiliin. Matapos lang ang 2 linggong pananatili sa ospital, pinayagan na ng mga doktor na umuwi si Yayen. Sa loob din ng 2 linggo, naging payapa ako mula sa mga maniningil ng utang at sa bangkilan. Halos nakalimutan ko na ang kasiyahan nga pala may kapalit. Oh, anak, ayos na higaan mo ha. Matulog ka na. Ay, salamat, Tay. Sa wakas makakatulog din po ako ng mahimbing. Bakit? Sa ospital ba hindi ka nakakatulog na maayos? Hindi po eh. Hindi po ako komportable dun. Sabagay. Kahit ako naman, hindi rin komportable sa ospital eh. Mas masarap talaga matulog kapag nasa sarili kang bahay. Opo naman, Tatay. Siya nga pala po. May tao po ba doon sa kwarto ni Lolo? Ba't mo naman naisip na may tao doon? Kasi po kanina, may narinig po ako doon na parang gumagalaw. Ay, nako anak. Huwag ka naman ganyan. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo eh. Imali mo, hindi naman yun tao. Baka mga daga lang yun na nagtatakbuhan sa loob ng kwarto ng lolo mo. Alam mo naman na luma ng tong mansyon, di ba? Ay, sa bagay po, Tay. Baka nga po daga lang yung narinig ko kanina. O siya, sige na. Matulog na tayo. Sige po, Tatay. Good night po. Aaminin kong kabado ako sa binanggit ni Yayen. Pagpasok pa lang talaga namin sa mansyon, naramdaman ko na ang kakaibang aura sa paligid. Ramdam ko na hindi lang kami ang tao sa mansyon. Kaya naman nang makatulog na si Yayen, agad akong lumabas mula sa kwarto ko at tumungo sa kusina. Una kong hinagilap doon ang asin at bawang. Mabuti na lang at meron doon. At nang aakyat na sana ako sa taas para puntahan ang kwarto ni Papa, nabigla ako nang makita ang bangkilan sa panaginip ko. Pababa siya sa hagdan na para bang pag-aari niya ang mansyon. Oh, bakit parang nagulat ka yata? Siyempre magugulat ako. Hindi kita inaasahan na makikita dito eh, na hindi lang sa panaginip. Maraming salamat sa'yo ha. Nakamit ko na yung 13 hiling sa akin. At nakalaya na rin ako sa wakas. Anong ibig mo sabihin? Ikinulong kasi ako ng isang albularyong aswang sa itim na batong yon. Matagal na panahon din akong naninirahan sa loob ng itim na bato. At 13 hiling kapalit ng kalayaan ko. At ikaw yung bumuo sa pang-13. Mabubuo sana ng tatay mo yun. Kung hindi ka lang sana umalis at iniwan siya eh. Pero mabuti na lang at ikaw pa rin ang bumuo nun. Ano bang hiniling ng tatay ko? Marami. At 12 yon. Alin ba doon ang gusto mong malaman? Gusto ko malaman yung lahat. Naku, pasensya ka na dahil hindi ko na maalala ang ilan eh. Pero may isang hiling ang tatay mo na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Ang hiling niya na matapos na ang buhay ng asawa niyang nangingialam sa lahat ng hinihiling niya sa akin. Galit siya sa nanay mo dahil pinipigilan niya ito sa patuloy na paghiling. At para sa tatay mo, isang malaking balakid ang nanay mo. Hindi. Hindi mahiling ng tatay ko yan. Hindi niya naman direktang hiningi. Pero ang sabi niya sa akin, sana mawala na ang pesteng babaeng yun sa buhay ko. Masyado kasi siyang pakialamera. At kung hindi dahil sa akin, hindi naman gaganda ang buhay niya eh. Kaya ayun, tinupad ko lang ang kahilingan niya. Napakasama mo. Siniguro mo na dapat na gusto niya talaga hiling na yun. Mali yung ginawa mo. Hindi ko nakasalanan yon dahil tinutupad ko lang ang hiling ng mga taong dumudulog sa akin. Kung ganon, anong kapalit? Anong kapalit ng lahat ng hiniling ng tatay ko sa'yo? Simple lang. Tao. Ano? Bawat hiling, isang tao. Kapalit ng hiling niya ay mga taong iniaalay niya sa akin.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman nadudungisan ang kamay ng tatay mo. Babanggitin niya lang ang pangalan. Pagkatapos ay ako na ang bahala. Oh, at anong ginagawa mo sa mga tao? Siyempre kinakain ko sila. Ano pa bang ginagawa ng mga aswang sa mga tao? Kung ganon, ngayon, ano yung kapalit ng hiniling ko sa'yo? Sa tingin ko naman alam mo na ang kasagutan sa tanong mong yan. Wala ko ibibigay sa na buhay. Walang taong mamamatay ng dahil sa akin. Humiling ka lang bukod sa iba, bukod sa pagpatay. Iba na lang pakiusap. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman papatayin ang taong kailangan ko. Dahil buhay ang gusto ko. Anong ibig mo sabihin? Kailangan ko na ng bagong katawan. Dahil nanghihina na ang katawan na ito. Kailangan ko ng isali ng itim na bato sa lalong madaling panahon. Gagawin mo bang aswang yung taong papasahan mo na itim na bato? Oo. Simple lang ang kapalit, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang kapalit. O ibibigay ko sa anak mo ang itim na bato ko. Hindi. Wag. Hindi pwede mag-aswang yung anak ko. Pwede kung ganon. Ibigay mo sa akin ang katawang hinihiling ko. At sa pagkakataong ito, hindi ka lang basta magtuturo. Kailangan mong dalhin mismo sa bahay na ito ang babaeng pagsasalinan ko ng itim na bato. At kapag nandito na siya, ako na ang bahala sa lahat. At tandaan mo, Manny, 1 linggo lang ang palugit mo. Ang inakala kong katapusan ng kalbaryo, naging umpisa pa lang pala. Umalis ang bangkilan sa mansyon namin pagkatapos niya akong kausapin. Ang sabi niya ay ngayong nakawala na siya sa itim na bato kung saan siya ikinulong. Kailangan niya namang magpalakas para sa susunod na katawang lilipatan niya. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin nung una. Hanggang sa sumunod na araw, isang kalunos-lunos na pangyayari ang nabalitaan ko. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa bahay niya. Nag-iisa lang ang lalaki, kaya walang nakaalam na may nakapasok na pala sa bahay niya. At ang nakakadiri doon, ang katawan nito ay wakwak. Ubos ang lamang loob pati na ang dugo nito. Tonying! Tonying! Manny? Oh, anong ginagawa mo dito? Pare, nabalitaan mo ba yung tungkol sa nangyari sa isang kabaryo natin? Si Elmer? Oo, nabalitaan ko na. Ito nga't kakatapos ko lang maligo eh. Pupuntahan ko yung bahay niya para alamin yung nangyari. Hindi mo na kailangan pa pumunta doon para malaman. Ano? Teka nga. Linawin mo nga't hindi ko masyado maintindihan. Pare, yung bangkilan, siya yung may gawa nito. Teka nga muna. Yan ba yung bangkilan na nakakulong sa itim na batong kwintas ng tatay mo? Oo, pre. Oh, hindi ba't nakakulong yung bangkilan? Teka nga, may ginawa ka ba para mapakawalan siya? Oo, Tonying. Kasalanan ko ang lahat ng to. Ano? Kung ganun, ano ginawa mo? Pare, humiling ako sa bangkilan na yon. Ikinuwento ko kay Tonying ang mga nangyari. Sunod-sunod na malulutong na mura ang tinamu ko. Galit na galit si Tonying sa napakalaking katangahang nagawa ko. Bagay na pinagsisisihan ko naman talaga. Hindi ko kasi naisip ang magiging kapalit ng paghiling ko. Tonying, pagpasensya ka na. Hindi ko nagawang magsabi sa'yo dahil tuliro ako noong mga araw na yun. Inakala ko na yun lang yung magiging paraan eh. Yun na nga lang yung talagang paraan. Ano pa nga ba? Paano naman? Huwag mo naman ako sarkastikuhin. Inaamin ko na pagkakamali ko yun. Yang importante, natuto ka. Pero sa ngayon, kailangan na natin mapatay yung aswang na yan. Kaya lang, may isa tayong problema. Ano yun? Ako yung dapat papatay sa kanya at hindi ikaw. Kasi dapat hindi niya malaman na ipapapatay mo siya eh. Kasi sa oras na ikaw yung makapatay sa bangkilan o malaman niya na ikaw yung may pakanan nito, maaari niyang bawiin yung hiling mo sa kanya. Hindi natin sigurado kung mabubuhay ba si Yenyen o hindi bago ka humiling sa bangkilan. O sige, kung ganun,
Hahayaan kitang patayin yung bangkilan na yon. Ikaw nang bahala ah. Magpapanggap ako na walang alam. Pero hindi mo sigurado yun, Manny. Kapag nasa bingit ka ng kapahamakan, hindi ka pwedeng hindi lalaban. At saka, Manny, kung ano man yung magiging tunay na kapalaran ng anak mo, tanggapin mo ah. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. Hindi na ako nakasagot. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga oras na yon. Si Tonying at Lolo Tasyo, halos pareho sila ng mga sinasabi sa akin. At tama naman sila. Pero hindi ko talaga matanggap. Lahat ng magulang na mawawala ng anak, siguradong madudurog ang puso. Nagplano kami ni Tonying ng hakbang kung paano papatayin ang bangkilan. Pero bago yon, binigyan niya ako ng isang mahalagang kwintas na maaaring magtago ng direksyon ko mula sa bangkilan na yon. Hindi niya malalaman kung nasaan man ako. At yon ang paraan namin para hindi malaman ng bangkila na may plano akong hindi maganda sa kanya. Oh, isuot mo na lang ito sa bewang mo kasi baka makita niya yung kwintas mo. Eh kapag nakita niya yan, Tonying, malalaman niya ba? Alam niya ba kung ano yung layunin nito? Eh pwedeng alam niya, pwede din hindi. Eh mas mabuti nang mas maging maingat ka. Yali ka, tutulungan kita itali ito sa bewang mo. O sige, Manny pre, tatagan mo yung loob mo sa gagawin natin to ah. eh kailangan ko talaga tatagan para sa anak ko. Eh mabuti, siya nga pala. Maglagay ka na itak sa ilalim ng unan ni Yeyen ha. Dalhin mo din siya dito at pasuotin ng kaparehong anting-anting na suot mo. Kailangan ko siyang dasalan para hindi siya magambala ng bangkilan eh. Kasama ba dyan yung binigay niyang hiling ko para kay Yeyen? Hindi, ang hiling mong yun, pwede niya mabawi kahit may ganito. Pero wala ka bang anting-anting na pwedeng magamit para pigilan mabawi yung hiling ko sa bangkilan? Eh walang ganun, Manny. May mga bagay na hindi kaya pang kontrahin. Ganun binabalanse yung mundo natin. Ganun ba? Eh kung ganun, wala na pala talagang magagawa kundi tanggapin na lang. Eh kaya nga ngayon pa lang, kailangan mo nang ihanda yung sarili mo, Manny. Pero huwag ka maglala, kakayanin mo yan. Eh wala namang pagsubok yung Diyos na hindi kayang solusyonan ng isang tao eh. Eh siguro nga ganun, Tonying. Sana nga kayanin ko tong lahat eh. Eh basta, palagi ka munang magsasangguni sa akin bago ka gumawa ng hakbang. Oo sige. Eh kailan mo pala papatay yung bangkalan? Eh kailangan ko munang pag-aralan yung galaw niya. Pero paano kung may mamatay na naman? Eh magiging maingat yung mga tao dito dahil sa nangyari. Bawat nagpapagamot sa akin dito, sinasabihan ko tungkol sa aswang. Binibigyan ko din sila ng pangontra. Eh nasa sa kanila kung hindi sila maniniwala o hindi. Ikaw sa bagay, tama ka dyan. Pinag-aralan nga ni Tonying kung paano kumilos ang bangkilan. Pero ang kilos nito, walang ingat at walang plano. Kaya hindi matuntun ni Tonying kung saan siya biglang mambibiktima. Iba-iba ang kilos niya. Minsan ay isang matandang babae ang binalak niyang biktimahin. At minsan naman ay bata. Oh, ito Manny oh, kape muna tayo. Salamat. Mabuti na lang masarap ang timpla mong kape ah. Kahit papano, nakakaginawa. Pero Manny, kailan kaya natin mahuhuli yung lintik na aswang na yun no? Wala siyang plano pero ang ilap niya. Mabuti na nga lang at hindi pa siya nakakapatay ulit. Kaya epektibo yung mga binibigay mo pangontra sa mga taong nagpapagamot sa'yo. Kaya nga eh. Pero kailangan na rin kasi natin bilisan dahil alam mo na. Oo, Tonying. 5 araw na ngayon. 2 araw na lang at babalikan niya na ako para kunin yung kapalit ng hinihiling niya. Kaya nga dapat makagawa na tayo ng paraan. Sino ba yung huli na dapat na bibiktimahin niya? Yung lolo na galing sa sugalan. Mag-isa lang siya, di ba? Oo, mag-isa nga lang siya. Ba't mo naman natanong? Halika, tignan mo itong listahan ko mula sa unang biktima niya hanggang sa mga sinubukan niyang biktimahin.
patingin nga ako. Oh, ito. Oh, ano napapansin mo dyan? Teka, pare-pareho silang mag-isa lang ah. Napansin nga ni Tonying na ang binibiktima ng bangkilan ay yung mga walang kasama sa bahay o yung mga naglalakad lang ng mag-isa sa gabi. Kaagad naming binigyan ng babala ang mga taong nag-iisa lang na nakatira sa bahay nila. Saka kami gumawa ng isang plano. Isang paraan na siguradong mabibihag siya. Naghanap kami ng isang tao na may sapat na lakas ng loob na lumakad mag-isa sa dilim, habang aabangan naman siya ni Tonying. Dito tayo magtago. Teka, medyo kita tayo dito. Tara, kumuha tayo ng malalaking dahon na pwede natin itabon sa sarili natin para hindi tayo masyado halata. O sige, ito, pumitas ka. At saka, huwag mo kalimutan magtabi-tabi ah. May nunod ng putso dyan. Ha? Ala, baka mamaga yung paa natin. Hindi, biro lang. Siraulo ka talaga. Nasa bingit na nga tayo nakapamakan eh, nagbibiro ka pa. Eh, gusto ko lang paganin yung aral sa pagitan natin. Eh, sa totoo niyan, kinakabahan na din talaga ako eh. Ano? Kinakabahan ka tapos nagsama ka pa na ibang tao? Eh, kaya nga ako nagsama kasi nga kinakabahan ako eh. Eh, siraulo ka pala eh. Baka mapahamak yung taong kasabot natin. Eh, hindi siya mapapahamak. Kinausap ko na siya sa mga dapat niyang gawin kung sakaling hindi ko siya masagip. At saka kakilala ko yung si Anton. Kilalang matapang yun dito sa baryo natin. Ang laki-laki pa ng katawan nun eh. Ay, nako. O siya, sige. Kung sigurado ka na, bahala na. Nag-aalala lang ako kasi baka may mapahamak ng dahil sa nagawa akong pagkakamali eh. Eh kung alam ko lang ganito yung mangyayari. Eh, huwag mo sisihin yung sarili mo. Nangyari na eh. Tsaka hindi mo kasalanan yun. Malay mo ba? Tsaka sinasagip mo lang naman yung anak mo eh. Kaya naman, itong problemang to, solusyonan na lang natin. Kaya huwag ka maingay ah. Diyan ka at baka marinig tayo ng bangkilan. Ayun na, paparating na si Anton. Ayun na siya. Napatakip ako ng bibig nang makita kong naglalakad na si Anton sa daanan kung saan huling nang habol ng muntik ng biktima ang bangkilan. Malaki ang katawan ni Anton. Isa siya sa mga kilalang siga sa baryo namin. Pero mabait naman ang puso niya kahit na ganon. Handa siyang tumulong sa amin kung kinakailangan daw na mapatay ang bangkilan. At kung may potensyal na pumatay pa yon ng maraming tao. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng pagaspas ng pakpak. Hanggang sa bigla na lang dinagit ng bangkilan ang damit ni Anton. Inangat siya nito pero hindi nagpatalo si Anton. Pumalag talaga siya. At dahil mabigat si Anton, naihulog siya ng bangkilan. Saglit lang ay muling bumalik ang bangkilan at muli sanang dadagitin si Anton. Pero doon na lumabas si Tonying tulad ng napag-usapan. Inihagis ni Tonying ang isang buntot pagi kay Anton. Pagkatapos ay lumaban na ito ng tuluyan sa bangkilan. Kung nakakala mo makakapambiktima ka ng mga tao sa baryo namin, nagkakamali ka! Ito sa'yo! Kahit kailan talaga, pahamak kayong mga albularyo! Ikaw ang pahamak. Ikaw ang lang pusong pumapatay ng mga tao. Hindi bale, isa ka pa lang namang bagitong albularyo. Mahina ka pa, at hindi mo ako makakaya! At sino naman nagsabi sa'yo? Halata namang wala ka pang alam, dahil kitang-kita sa kilos mo! Aba, napakayabang mo ah. Ito sa'yo! Winisikan ni Tonying ng asin ang bangkilan pero nakaiwas ang bangkilan at sinubukan siyang hablutin. Nakaiwas naman si Tonying at sinuntok ni Anton ang bangkilan. Napaatras ang bangkilan pero muli pa rin sumugod. Hinampas niya ng pakpak niya si Anton pero sa laki ng braso niya, nahawakan niya ang pakpak ng bangkilan at inihagi siya sa lupa. Ang sakit! Ang galing mo, Anton! Tama talaga ikaw yung sinama ko dito! At sa tingin mo, matatalo lang ako ng isang tao! Hindi!
Galit na sumugod ang bangkilan kay Anton. Sunod-sunod na pinaghahampas niya ng pakpak niya. Nakalmot niya ang pisngi ni Anton. Kaya nagkaroon ng mahabang sugat. Habang sinusugod ng bangkilan si Anton, ginawang pagkakataon yun ni Tonying para hampasin ng buntot pagi ang aswang. Mga buwisit kayo! Tigilan niyo na ako! Ang tagal ko hindi nakalaya! Pagkatapos ganito lang ang gagawin ninyo! Kaya nga kinulong ka eh. Kasi ganito yung gagawin mo. Kaya dapat sa'yo, habang buhay na magdusa at makulong lang. Walang iya ka! Ito sa'yo! Ah! Sa inis nito, nahablot niya ang buhok ni Tonying. Hinatak niya si Tonying palayo kaya sumadsad ang likuran niya sa sahig. Aray ko! Yung anit ko! Aray ko! Bitawan mo ako! Anton! Tulong! Kahit na mabilis siya, nagawa pa rin ni Anton na habulin sila. Winisikan niya ng asin ang bangkilan kaya nabitawan ng bangkilan si Tonying. At maya-maya pa, kahit nasasaktan ay bumangon si Anton mula sa lupa. Marahas na hinampas ni Anton ng buntot pagi ang bangkilan. Ang sabi ni Tonying, para matalo agad ang bangkilan ay dapat napuntiryahin ang pakpak nito. Kaya yun nga ang pinuntirya ni Anton. Sunod-sunod niyang pinaghahampas ng buntot pagi ang bangkilan. Aray! Aray ko! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ako handa ngayon! Pero lintik lang ang walang ganti! Anton! Bilisan natin! Habulin natin yung bangkilan! Hindi siya pwede makalayo! Hinagisa ni Tonying ng asin ang bangkilan pero mabilis itong nakalayo kahit na halos babagsak na siya sa lupa dahil may mga sugat na ito. Maya-maya pa, kumuha ng napakalaking bato si Anton. Sa lakas ng kanyang katawan ay nagawa niyang ibato ang malaking bato sa bangkilan. Ang galing mo, Anton! Bilisan natin! Puntahan natin siya! Oh, kita mo nga naman oh! Ang sabi mo, hindi kita kaya dahil bagito ako. Kaya pala kaya ka lang na normal na tao. Kita mo nga oh, natalo ka kaagad. Hindi ako magpapatalo agad! At kung inaakala mong wala na akong pag-asa, Pes, nagkakamali ka! Sasaksakin sana ni Tonying ng itak ang bangkilan pero hindi pa man niya nagagawa. Hinampas siya ng bangkilan gamit ang pakpak nito. Tumalsik si Tonying habang si Anton naman ay susubukan sanang labanan ang bangkilan pero sinuntok siya nito. Tumilapon palayo si Anton habang ang bangkilan ay hirap na tumakbo palayo. Naitago niya ang pakpak niya sa kanyang likuran at imbis na lumipad, tumakbo na lang siya palayo. Nang makalayo na ang bangkilan ay doon lang ako lumabas at tinulungan sila Tonying. Tonying! Tonying! Diyos ko, puro ka sugat. Manny, umuwi ka na. Ano? Bilisan mo umuwi. Susundan kita doon. Teka, hindi kita maintindihan. Ba't mo ako pinapauwi? Kailangan mo ng tulong dito. Tignan mo, ang dami mo sugat. Kailangan kitang akayin pa uwi. At saka si Anton, wala siyang malay oh. Kaya ko yung sarili ko, Manny. Si Anton magigising din niya mamaya. Kailangan mo bumalik sa mansyon niyo dahil sigurado doon siya pupunta. Sa loob ng maraming taon, ang mansyon niyo yung naging tahanan niya. Kaya sigurado doon siya uwi. Nanghihina na yung bakilan na yun. Kailangan niya na ng bagong katawan. Teka, kung pupunta siya sa mansyon at kailangan niya ng bagong katawan. Naku, yung anak ko. Bilisan mo, Manny. Bilisan mo bago pa mahuli yung lahat. Natatarantang tumakbo ako patungo sa mansyon namin. Kabado ako na baka hindi ko na maabutan pa ang anak ko. Nang makarating ako sa mansyon, doon ko lang naalala na nasa bahay pala nila Lolo Tasyo ang anak ko. Kaya doon ako dumiretso. Naabutan ko si Lolo Tasyo na may hawak na itak. Habang nasa likod niya si Lola Gingging na yakap-yakap si Yeyen na ngayon ay panay na ang iyak. Akin na ang batang yan! Binuhay ko siya kaya dapat na akin siya! Hindi siya kailanman magiging saya.
Hoy, ikaw tanda! Hindi ka ba natatakot na baka bawiya kita ng buhay kung hindi mo ako susundin? Hindi mo makukuha ang bata. Magkamatayan man! Wala kang dapat pakialam sa batang yan! Ibigay mo na sa akin yan! Bago mo pa pagsisihan ang pagtatanggol mo sa lintik na yan! Hindi! Wala kang kukunin! Ay, Bangkilan! Ako ang dapat kausapin mo, hindi si Lolo Taso! May usapan tayo, di ba? 1 linggo at bibigyan kita ng taong pwede mo lipatan ng katawan. 6 na araw pa lang ah! Bakit? Bibigyan mo ba ako ng katawan? Hindi, di ba? At paano mo naman nasabing hindi? Bibigyan kita! Wala kang ibibigay sa akin dahil plano mong patayin ako! Alam ko kung anong iniisip mo! At nakikita ko yun sa mga mata mo! Kaya ngayon, akin na ang katawan ng anak mo! Mabilis na hinawi niya si Lolo Tasyo. Tumilapon palayo si Lolo habang si Lola Gingging ay nanginginig na sa matinding takot. Pero hindi niya pa rin binibitawan si Yeyen. Tatay! Tatay, natatakot po ako! Halika na, Yeyen! Lumapit ka sa akin dahil ako ang nagpagaling sa'yo! Hindi! Ayoko! Halimaw ka! Teka lang! Salip na anak ko! Ako na lang yung kunin mo! Ibibigay ko sa sarili kong katawan! Huwag lang yung anak ko! Huwag Manny! Kailangan ka ng anak mo! Sa hindi inaasahan, sumugod si Lolo Tasyo sa bangkilan mula sa likuran nito at sinaksak ito sa likuran. Napahiyaw ng malakas ang bangkilan at hinarap si Lolo Tasyo. Sa galit nito, sinakal niya si Lolo Tasyo at inangat mula sa lupa. Agad na nahirapang huminga si Lolo Tasyo, kaya gumawa ako ng paraan. Hinata ko ang itak mula sa pagkakasaksak sa likuran ng bangkilan. Initak ko ang braso ng bangkilan at naputol yun kasunod ng pagbulusok ng pagbagsak ni Lolo Tasyo. Alam mo kahinaan na anak ko! Kaya gumawa ka ng paraan para maaksidente siya! Mapagsamantala! Lumakas ng husto ang hangin. Sa lakas noon ay tumilapon ako sa malaking puno. Tumama ng marahas ang likuran ko doon at bumagsak ako sa lupa. Isang kamay lang ang pinutol mo sa akin, Manny! At sa oras na ipasa ko na ang itim na bato sa anak mo, magkakaroon na ako ulit ng bagong kamay! Hindi mo makukuha yung anak ko! Sinubukan kong bumangon, pero sobrang sakit ng katawan ko. Ang tanging nagawa ko lang ay ang panoorin kung paano niya sapilitang hinatak si Yeyen mula kay Lola Gingging. Ang kaawa-awang anak ko, panay ang iyak. Hinawakan ng bangkila ng pisngi niya at saka inilapit ang kanyang ulo. Huwag! Pakiusap! Huwag yung anak ko! Tatay! Tatay! Tulungan niyo po ako! Tuluyang naipasa ng bangkila ng itim na bato sa loob ng bibig ni Yeyen. Iyak ako ng iyak lalo na nang mag-abo na ang katawan ng bangkilan at hinimatay ang anak ko. Kahit hirap na hirap at para akong nabalian ng buto, nagawa kong bumangon at puntahan ang anak ko. Inalog ko ang katawan niya at sinubukan siyang gisingin. Anak, kising. Iluwa mo yan, pakiusap. Iluwa mo yan, anak! Manny! Ano nangyari? Tanying, yung anak ko, ipinasa ng bangkilan yung itim na bato sa kanya. Tanying, pakiusap. Iligtas mo yung anak ko. Huwag mo siya hayaan mag-iisang aswang. Pakiusap, Tanying! Tumabi ka dyan, Manny. Ako bahala. Umalis ka! Agad na lumapit si Tonying sa walang malay na katawan ng anak ko. Inangat niya ang damit nito hanggang sa may dibdib at saka siya kumuha ng langis mula sa kanyang bulsa. Gamit ang langis, ipinahid niya yon sa dibdib ni Yeyen. At dahan-dahan,
Inaangat niya ang mga daliri niya pataas hanggang sa leeg. Tonying, anong ginagawa mo? Pinapalabas ko yung itim na bato mula sa katawan niya. Kaya pa itong alisin hanggat hindi pa siya nakakakain ng tao. Pero, hindi ba yung delikado? Delikado to, Manny. Pero kakayanin ko iwasan yung laman loob niya na pwedeng tamaan. Kaya ko to, Manny. Magtiwala ka lang. Nanginginig na ako sa matinding takot. Dahan-dahan, kinakapal niya ang itim na bato. Pero habang ginagawa niya yon, dumilat ang mga mata ni Yeyen. Binabawi ko na ang hiling, Manny! Mapatay niyo man ako! Hindi mo na rin maililigtas ang anak mo! Manny, hawakan mo yung kamay niya. Tonying, anong nangyari sa anak ko? Anong nangyari? Huwag ka matalanta. Maalis ko na yung itim na bato. Hawakan mo siya para hindi siya makapalag. Palag ng palag si Yeyen habang hawak ko. Pero diniinan ko ang pagkakahawak. Kahit nasasaktan siya ay ayos lang. Umiiyak na ako habang patuloy na inaalis ni Tonying ang itim na bato. Mamamatay ang anak mo! Diyos ko po, Tony. Sumusuka siya ng dugo. May dugo yung inubo ng anak ko. Kumalma ka lang, Manny. Kalma! Umubo ng dugo si Yeyen kasunod ng pagtalisik ng itim na bato. Nang inakala naming ayos na ang lahat, muling hinimatay si Yeyen. Namumutla na siya ngayon pero huminto ang kanyang paghinga. Agad namang hinawakan ni Tonying ang pulso ng anak ko. Ayun na. Nabawi na ng bangkilan yung hiling mo. Dalhin na natin siya sa ospital. Pare, ano mangyayari? Mamamatay ba yung anak ko? Tulad nga ng sabi ko, Manny. Diyos na lang yung mahawak sa kapalaran ng anak mo. Halos hindi na ako nagsasalita habang yakap ko sa bisig ko ang walang malay na katawan ng anak ko. Tulala ako hanggang sa makarating kami sa ospital at sinusubukan nilang iligtas ang anak ko ngayon ay nag-aagaw buhay. Si Tonying na ang kumakausap sa mga doktor dahil hindi na talaga ako makausap. Wala nang luhang tumutulo sa mga mata ko. Ang katawan ko ay nanghihina. Ginamot din kami ng mga doktor pero halos wala akong maramdamang sakit kahit binuhusan na ng alkohol ang mga sugat ko. Ilang oras ang itinagal ni Yeyen sa loob ng emergency room. Habang ako ay tulala lang katabi si Tonying hanggang sa lumabas na nga ang doktor. Kinausap niya ang doktor. Pero ako, nakayuko lang na parang walang naririnig. Uy, Manny! Manny, pakinggan mo ko, uy! Ayos na yung anak mo! Ano? Ayos na siya? Oo, buhay siya, sabi ng doktor. May konting pagdurugo lang yung lalamunan niya tsaka utak. Hindi na kailangan ng operasyon. Kailangan niya lang uminom ng gamot. Pare, sinagot ng Diyos yung dasal mo. Diyos ko, maraming salamat po. Oh, hindi ba't sabi ko sa'yo may awa yung Diyos? Kapag pinagsadyos mo lahat ng bagay na hindi mo makontrol, siya mismo yung kikilos. Panginoon, patawarin niyo po ako kung hindi po ako nagtiwala sa inyo nung una. Sigurado ako na papatawarin ka nun. Tsaka huwag ka lang umiyak. Ayos na yung anak mo. Manny, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakarating. Sobrang sakit talaga ng balakang ko at leeg ko. Kumusta si Yeyen? Ayos na po siya, Lolo. Ayos na po yung anak ko. Ay, Diyos ko, salamat. Lolo Tasyo, maraming salamat po sa pag-alala tsaka sa pag-alaga na anak ko, ha. Wala yun. Halika na, tignan natin si Yeyen. Gusto kong makita ang kalagayan niya. Napakasaya ko nang malaman kong maayos ang anak ko. Sa loob ng 3 araw, nakakonfine sa ospital si Yeyen. Kailangan daw kasing mamonitor ang katawan niya kung gumagana ba ang mga gamot na ibinibigay sa kanya. At pagkatapos ng 3 araw, pinayagan na siyang umuwi at ituloy-tuloy na lang ang pag-inom ng mga gamot.
Oh, dahan-dahan lang sa pagbaba anak ha. Opo, Tay. At saka, nandiyan naman po kayo eh. Gusto ko lang makasiguro na ayos ka. Manong, ito po pala yung bayad oh. Halika na. Naghihintay na yung lolo Tasyo mo sa'yo. Miss na miss ka na ng lola Gingging mo oh. Yeye, salamat naman at ako uwi ka na rin. Akin ang gamit ni Yeye. Ako na magbubuhat yan man eh. Naku, mabigat po to. Hayaan niyo na po ako. Kaya ko pag ang sumaksak ng aswang. Akin na, para buhatin mo na lang yan si Yeye. Naku, Lolo. Hindi naman po ako lumpo eh. Hindi nga, pero nagpapagaling ka pa at mahina ka pa. Kaya kailangan ka pang buhatin ng tatay mo. O siya, sige. Ito na po yung bag ni Yeye, no. Bubuhatin ko na lang yung anak ko. Yeah. Diyos ko. Ang bigat mo na, anak, Kaso nakakahiya po, Tay. Ang daming nakakakita eh. Malaki na po kaya ako. Sus, anong malaki? 9 years old ka pa lang, no? Maliit ka pa para sa akin. Kaya anak, magpagaling ka na husto, Para kapag malaki ka na, kaya mo na mag-isa. Tatay naman oh. Para naman pong iiwanan nyo na ako sa paraan ng pagsasabi nyo niyan Darating tayo sa araw na yun, anak. Ang dasal ko, ikaw yung maglibing sa akin, Hindi ako yung maglilibing sa'yo. Man, bata ka pa. Mauna na muna ako sa'yo. Pasensya na po kayo. Hindi ko lang talaga maiwasan mapadrama, lo. Alam niyo naman, hindi natin masasabi yung panahon, di ba? Huwag na muna nating pag-usapan yan. Basta kailangan mong magpalakas at mabuhay ng mahaba para kay Yeye. Lolo Tasyo, kayo rin po Pagpalakas din po kayo para umabot po kayo ng 100 years old. Abay, lokong bata ka talaga. Oo nga't ligtas na si Yeyen mula sa kamatayan. Pero hindi pa natatapos doon ang problema. Muli akong binalikan ng mga inutangan ni tatay, kaya pinilit kong maibenta ang mansyon. Naibenta naman niya sa halagang mababa kaysa sa inaasahan, at nakabayad naman ako sa lahat ng mga utang. Ang maliit na bahagi ng napagbentahan ay ipinagpatayo ko ng bahay sa tabi ng bahay nila Lolo Tasyo. Kagaya na rin ang gusto nila. Ayaw na kasi nilang malayo pa kay Yeyen dahil parang tunay na apo na ang turing ng mga ito sa kanya. Isa pa ay tuwang-tuwa rin ang apo nila na may kalaro siyang kasing edad at kapareho niyang babae. Sa ngayon po, Miss Clark, ay katatapos lang ng moving up ceremony ni Yeyen at magdi-grade 11 na siya. Sobrang bilis talaga ng panahon. At sa isang iglap, malaki na ang bata. Kaya dapat talaga na sulitin natin ang mga araw na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po, Miss Clark. At more powers po sa inyong mga channels.